Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Pseudo-death lang pala. Nagbago ang ekspresyon ni Han Shouli at nagtanong siya ng may gulat, "Guro, ano po ang ibig niyong sabihin?" Maging sinatang Dexen at ang iba pa ay napatingin kay Yang Luo na puno ng pagtataka. Sabi ni Yang Luo, ninakaw ng isang tao ang kaluluwa ng anim na iyon, kaya sila namatay. Kung mahahanap natin agad ang kanilang mga kaluluwa, maaari pa silang mabuhay. Pagkasabi niya nito, lahat ng naroon ay napatulala. Kaluluwa, totoo bang may kaluluwa ang tao? Paano posible iyon? Paano magkakaroon ng kaluluwa ang tao? Nagbulang-bulungan ang mga doktor na nakapaligid, halatang nabigla. Kahit naniniwala si Han Shouli sa sinabi ni Yang Luo, hindi pa rin siya makapaniwala. "Guro, totoo po ba ang sinasabi ninyo?" "Hindi ako nagbibiro." Tumanggo si Yang Luo bilang tugon. Sa sandaling iyon, labis na na-excite ang binatang nakauniporme. Tumingin siya kay Yang Luo at nagsabi, "Diyos na Dr. Yang, kung may iligtas mo si Thunder Bureau at ang iba pa, handa akong gawin ang kahit ano para sa iyo." "Sino ka?" tanong ni Yang Luo sa binata. Sabi ng binata, "Ang pangalan ko ay Wang Feng. Tauhan ako ni Official Lei." Sabi ni Yang Luo, "Ginoong Wang, ikwento mo nga, ano mismo ang nangyari nang arestuhin ninyo ang grupong iyon ng mga kriminal?" Sabi ni Wang Feng, humingi ng tulong ang grupong iyon sa isang itim na damit na azan mula sa kaharian ng elephant. Marunong siya ng mahika at napakalakas. Wala ni isa sa amin ang nakalaban sa kanya. At higit pa roon, hindi siya natatakot sa bala. Dahil sa itim na damit na azan, hindi namin nahuli ang mga kriminal. Natalo si Official Lei at ang iba pa, at malubha silang nasugatan. Pagkatapos noon, pinisil ng itim na damit na azan ang tuktok ng ulo nila at bigla na lang silang bumagsak. "Naiintindihan ko na." Tumanggo si Yang Luo, mukhang ninakaw nga ng itim na damit na azan ang mga kaluluwa ni na Official Lei at ng iba pa. May kaunting alam si Yang Luo tungkol sa mga mangkukulam sa bansang iyon. Ang mga salamangkero ng kaharian ng elephant ay tinatawag na azan, na nahahati sa puti at itim na azan. Ang puti ang mabubuting azan, nakatuon lang sa pagsasanay at paggawa ng kabutihan. Samantalang ang itim na damit na azan ay walang moral, kapag binayaran, gagawa ng kahit anong kasamaan. Halimbawa, ang Buddha amulet ng kaharian ng elephant na nakita niya noon ay gawa rin ng itim na damit na azan. "Diyos na Dr. Yang, ano na ang gagawin natin ngayon?" Mabilis na tanong ni Wang Feng. Sabi ni Yang Luo, "Uunahin kong ikabit muli ang mga buto ni na Official Lei at ng iba pa. Pagkatapos, gagamit ako ng acupuncture para ayusin ang kanilang mga laman loob at 8 extraordinary meridians upang mapanatiling buhay ang kanilang katawan. Pagkatapos noon, dalhin mo ako sa itim na damit na azan." "Sige." Tumanggo si Wang Feng. Sa sandaling iyon, mapanuyang ngumiti si Li Haoyang at nagsabi, "Hindi ko na kayang pakinggan ang mga kalokohan ninyo. Kaluluwa, itim na damit na azan, mangkukulam, wala na bang mas katawa-tawa pa dyan? Nasa makabagong panahon na tayo. Bakit pa rin kayo naniniwala sa pamahiin? Dapat tayong maniwala sa agham." Tiningnan siya ni Yang Luo at sinabing, "Ginoong Li, napakalawak ng mundo at maraming misteryo. Kung hindi ka naniniwala, hindi ibig sabihin ay wala na talaga iyon." "Ganun ba?" Tumawa ng may panlilibak si Li Haoyang, "Yang Luo, hindi ba't sinabi mo kanina na may iligtas pa ang anim na iyon?" Tumanggo si Yang Luo, "Oo, bakit?" Sabi ni Li Haoyang, "Kapag nailigtas mo talaga sila, magbibitiw agad ako sa ospital." Para sa kanya, imposibleng mailigtas ang anim na iyon, nagmamayabang lang si Yang Luo. "Wala akong pakialam kung magbitiw ka o hindi," malamig na sagot ni Yang Luo, ayaw nang patulan pa siya. Pagkatapos, sinabi niya kay Han Shouli, "Elder Han, maghati tayo ng trabaho at ikabit muli ang mga buto ng anim." Napailing si Han Shouli, "Guro, hindi ko yata kakayanin. Sinuri ko kanina at nakita kong 70% ng kanilang katawan ay may durog-durog na bali. Kahit alam ko ang 18 hands of yin and yang, mahirap ayusin iyon." "Tama ka, kakaaral mo lang ng huling 6 na galaw, kaya imposible pa sa iyo." "Sige, ako na ang gagawa." Lumapit si Yang Luo sa unang kama, iminulat ang kanyang mga mata at inactivate ang Heavenly Eye.
Kumislap ng bahagyang gintong liwanag ang kanyang mga mata. Parang naging laser radar ang kanyang mga mata, sinuri niya ang mga bali ni Lei Gadong. Pagkatapos, inilapat niya ang kanyang mga kamay, pinakawalan ang truth sheet, at ginamit ang tendon-changing bone tempering hand upang ikabit ang mga buto. Nakita ni Li Haoyang ang ginagawa at agad na nangut siya, "Ano yan, Yang Luo? Sa akala mo ba, maiaayos mo ang durog na buto sa simpleng paghawak? Kahit sa operasyon, mahirap ayusin yan. Nag-iilusyon ka na ba na isa kang Diyos? Tumahimik ka," biglang sigaw ni Han Shou uli. Nanginginig sa galit, na mula ang kanyang mukha, "Guro, ginagamit mo ba ang tendon-changing bone tempering hand?" Tumugon si Yang Luo ng simpleng, "Manam," at patuloy sa pag-aayos ng buto, hindi natinag sa ingay. Nagmadaling nagtanong si Tang Dexon, "Divine Dr. Han, ano ang tendon-changing bone tempering hand?" Huminga ng malalim si Han Shou uli, isa itong matagal nang nawalang teknik sa pag-aayos ng buto. Isang pambihirang pamamaraan. Kahit pulbos na ang buto ng pasyente, kaya nitong ayusin at ibalik sa dati. Sa mundo ng Chinese medicine, tinatawag din itong divine hands. Ibig sabihin, hindi ito gawa ng ordinaryong tao, parang likha ito ng isang immortal. Ay, naalala ko na. Napahampas sa noo si Tang Dexon, noong nagkaroon ng malubhang aksidente si anak ni Old Ren at durog ang maraming buto niya, ginamit din ni Divine Dr. Yang ang teknik na ito para siya ay gumaling. Hindi pa rin tumigil si Li Haoyang, "Anong tendon-changing bone tempering hand? Anong divine hand?" Lalo lang lumalabo ang kwento ninyo. Ang maniniwala dyan, tanga. Hindi na siya pinansin ni Han Shou uli at Tang Dexon, nakatingin lang sila kay Yang Luo. Pagkatapos ng una, lumipat si Yang Luo sa pangalawa, at sa pangatlo. Makalipas ang kalahating oras, tuluyang naayos ni Yang Luo ang durog na buto ng 6 na tao. Kinuha niya ang isang kahon ng silver needles at sinabi kay Han Shou uli, "Elder Han, buksan mo ang pangitaas ng 6. "Opo, Guru." Mabilis na binuksan ni Han Shou uli ang pangitaas ng 6, kita ang kanilang dibdib. Nanlamig ang mga mata ni Yang Luo at mabilis na gumalaw ang kanyang pulso. Sa isang iglap, swish, 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 lumipad palabas ang 12-dosenang silver needles mula sa kahon at lumutang sa hangin. Sa ilalim ng araw, kumislap ang matinding liwanag mula sa mga karayom. Napatulala ang lahat, maging si Li Haoyang ay namangha at napaisip, nagpe-perform ba ng magic ang taong ito? Habang nakatitig ang lahat, nilagyan ni Yang Luo ng truth chi ang kanyang kanang kamay, saka mabilis na iniwagayway ito. Swish, 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 lumipad ang 54 na silver needles at palm attack sa ibabaw ng 6 na kama. Isa-isa itong tumusok ng eksakto sa 9 na acupuncture point sa dibdib ng bawat isa. Bawat isa sa kanila ay may tig-9 na pilak na karayom na nakatarak sa kanilang mga dibdib. Bis bis bis. Sa sandaling tumusok ang pilak na karayom sa acupuncture point, nagsimula itong manginig at maglabas ng gintong liwanag, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Nang makita nila ang tagpong ito, ang pagkabigla sa puso ng lahat ay hindi maipaliwanag. Halos lumuwa ang kanilang mga mata. Maging si Li Haoyang ay natulala na parang kahoy na estatwa. Si Han Shou uli ay sobrang natuwa. Namuntik ng lumuhod. Ang kasanayan ni Yang Luo sa bone setting ay umabot na sa rurok. At hindi inaasahan, ang galing niya sa acupuncture ay umabot na rin sa tugatog. Gaano kalakas dapat ang kontrol sa acupuncture para makagawa ng sabay-sabay sa 6 na tao? Hindi ito basta-bastang tusok lamang. Kinakailangan ito ng matinding konsentrasyon at lakas ng isipan. Ang mas mahalaga pa, kailangang eksaktong-eksakto ang kontrol sa lakas at lalim ng bawat karayom. Sabi nga, mali lang ng kaunti, malayo na ang tama. Kapag may isa lang na karayom na mali ang posisyon, maaari itong magdulot ng malaking kapahamakan. Mas lalo siyang natuwa na si Yang Luo ang kanyang naging guro. Kahit kaunti lang sa talento ng binatang ito ang kanyang matutunan, sapat na iyon para makinabang siya habang buhay. Makalipas ang mahigit 10 minuto. Phew! Huminga ng malalim si Yang Luo at ibinalik sa kahon ang natitirang mga pilak na karayom. Pagkatapos, sinabi niya kay Tang Dexon, ang 5 laman loob, 8 kakaibang meridiano, at mga paa at kamay ng 6 na ito ay naayos ko na.
Ginamit ko rin ang mga pilak na karayom upang panatilihin ang kanilang katawan na hindi masira, pero tatagal lang ito ng 3 oras. Hanggat mahahanap natin ang kanilang mga kaluluwa sa loob ng 3 oras, mabubuhay silang muli. Kaya siguraduhin na huwag ninyong tatanggalin ang mga pilak na karayom. Naunawaan. Tumango si Tang Dexon. Humarap siyang Luo kay Wang Feng at sinabi, Ginoong Wang, dalhin mo ako para makilala ko ang itim na damit na si Azan. Sige. Tumango si Wang Feng. Agad namang sumunod si Han Shouuli, Guro, sasama rin ako. Baka makatulong ako kahit paano. Sige. Tumango si Yang Luo at dali-daling lumabas ng silid. Agad namang sumunod si Wang Feng at Han Shouuli. Pagkalabas nila ng ward, sinabi ni Li Haoyang, Pangulo Tang, hindi pa rin ako naniniwala na naayos ng batang iyon ang mga laman loob, meridiano, at mga buto ng 6 na taong ito. Sabi ni Tang Dexon, kung ayaw mong maniwala, maaari mong suriin. Tumingin si Li Haoyang sa iba pang attending physicians at sinabi, mga kasamahan, alam ko na may ilan sa inyo na hindi rin naniniwala, kaya magtulungan tayong mag-examine. Mabilis na sinuri nila ang 6 na pasyente gamit ang mga instrumento. Ilang saglit lang, narinig ang mga sigaw ng pagkagulat sa ward. Diyos ko, talagang naayos na ang kanilang mga laman loob, meridiano, at mga buto. Napakagaling. Paano niya nagawa iyon? Lubos na akong humahanga kay Divine Dr. Yang. Isa siyang tunay na Diyos. Narinig din ni Han Shouuli at Wang Feng ang mga sigaw habang hindi pa sila nakakalayo. Napatingin sila kay Yang Luo na parabang tinitingnan nila ang isang Diyos. Lalo na si Wang Feng, noong una ay may pagdududa siya kay Yang Luo. Pero ngayon, wala na siyang alinlangan. Marahil nga, kaya nitong binata na iligtas sina Officer Lei at ang iba pa. Makalipas ang ilang sandali, nawala na sina Yang Luo sa dulo ng pasilyo. Samantala, sa ward, lubos nang humanga ang mga attending physicians kay Yang Luo. Imposible. Paano nangyari ito? Umiling-iling si Li Haoyang, hindi pa rin makapaniwala. Ngunit malinaw ang ebidensya sa harapan niya kaya wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Kung talagang may iligtas ng batang iyon ang 6 na pasyente, baka mapilitan siyang umalis. Hindi pwede. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Tang Dexon. Pagkatapos sagutin, sinabi niya sa mga doktor, may isang pasyenteng kritikal ngayon. Sumama kayo sa akin para tingnan. Opo, Direktor. Tumango ang lahat. Iniwan ni Tang Dexon ang tagubilin kay Li Haoyang, Doktor. Li, manatili ka rito at magbantay. Huwag papasukin ang mga hindi autorisado, at huwag na huwag aalisin ang mga pilak na karayom. Opo. Tumango si Li Haoyang. Pagkaalis nila Tang Dexon, tumahimik ang buong ward. Tinitigan ni Li Haoyang ang mga pilak na karayom sa dibdib ng 6 na tao at nag-isip. Bago umalis si Yang Luo, malinaw niyang sinabi na huwag tatanggalin ang mga karayom, ibig sabihin, napakahalaga nito sa kanilang buhay. Kung aalisin niya kahit isa, hindi na iligtas ang lahat ng iyon. Pero paano kung mahuli siya? Kung magiging maingat siya, walang makakaalam. Hindi niya pwedeng hayaang iligtas ng batang iyon ang lahat. Matapos mag-alinlangan, huminga siya ng malalim at lumapit sa unang kama. Sa nanginginig na kamay, hinugot niya ang isang pilak na karayom mula sa dibdib ni Lei Gadong. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa at lumabas ng ward. Samantala, minamaneho ni Wang Feng ang Toyota ng mabilis, sakay sina Yang Luo at Han Shouuli patungo sa kanayunan. Divine Dr. Yang, hindi ako naniniwala sa kakayahan mo, pero nag-aalala pa rin ako. Talaga bang mabubuhay muli si Officer Lei? Tinapik ni Yang Luo ang balikat ni Wang Feng at ngumiti, huwag kang mag-alala. Hanggat mahahanap ko ang kanilang kaluluwa, iligtas ko sila. Seryosong sinabi ni Wang Feng, pero napakalakas at nakakatakot talaga ng itim na damit na Azan na iyon. Mahusay siya sa maraming masasamang teknik. Baka hindi mo siya kayanin. Tama iyon, dagdag ni Han Shouuli. Marami na rin akong narinig tungkol sa mga itim na damit na Azan. Marami silang masasamang kasanayan, at napakabagsik nila. Minsan, hindi na nila kailangang kumilos mismo para pumatay. Nakangiting sagot ni Yang Luo, walang magagawa sa akin ang mga mangkukulam mula sa Elephant Kingdom. Kahit ganoon, nanatiling nag-aalala si Wang Feng. Pero nagpasya siyang anumang mangyari, paprotektahan niya si Yang Luo.
Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe, nakarating sila sa isang kagubatan sa kanayunan. Mula sa malayo, nakita nila ang mga espesyal na sasakyan na nakaparada sa labas ng gubat. Pagkababa ng sasakyan, pumasok sila sa gubat. Paglabas nila sa kabilang dulo, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga lalaking nakauniporme na nagbabantay. Marami sa kanila ang sugatan at duguan. Ngunit wala ni isa ang umalis, lahat ay nanatili sa kanilang pwesto. Sa harapan nila ay sunod-sunod na matataas na bundok. Kapitan Wang, nandito ka na. Lumapit sa kanila ang isang matangkad na babaeng nakauniporme. Nakatali ang buhok niya sa ponytail, may maganda at maamong mukha, maputi ang balat, at may matapang na titig, isang tunay na babaeng mandirigma. Kumusta ang sitwasyon ngayon, Kapitan Chu? Agad na tanong ni Wang Feng. Nakunat ang noo ng babae at sumagot, hindi maganda ang lagay. Nagtago na sa bundok ang mga kriminal, at dahil tinutulungan sila ng itim na damit na azan mula sa Elephant Kingdom, napakahirap silang hulihin. Ilang beses nang sumugod ang mga tao natin pero napaatras lang sila. Napakunot ang noo ni Wang Feng at sinabi, kung ganun, anong dapat nating gawin ngayon? Kapag patuloy tayong nagtagal, talagang makakatakas ang mga yon. Sabi ng dalagang babae, Kapitan Wang, huwag kang mag-alala. Ang 3 Daoist Master na inimbita namin mula sa Longhu Mountain ay dumating na kanina lang. Pumasok na sa bundok ang 3 Daoist Master. Nagpadala rin ako ng maraming tao para tumulong. Sa presensya ng 3 Daoist Master, siguradong mahuhuli ang itim na kasuot na azan. Umiling si Yang Luo na matagal ng tahimik at kalmadong nagsalita. Ang itim na kasuot na azan mula sa kaharian ng elepante ay may walang katapusang pamamaraan. Natatakot akong kahit ang 3 Daoist Master ay hindi siya kayang paamuin. Tumingin ang dalaga kay Yang Luo at kumunat ang noo. Kapitan Wang, sino ba itong taong ito? Paano siya nakarating dito? Mapanganib ang lugar na ito. Paano makakarating dito ang mga hindi kasali? Agad na nagsalita si Wang Feng. Kapitan Chu, hindi ito basta-basta tao. Siya ang kilalang banal na Dr. Yang, si Yang Luo. Kung hindi dahil kay banal na Dr. Yang, baka patay na sina Official Lee at ang iba pa. Ha! Nabigla ang dalaga at nagtanong. Pwede ba niyang gamutin si Official Lee? Siyempre, basta't kumilos ang aking guro, siguradong mabubuhay muli sina Official Lee at ang iba pa. Sabi ni Han Shouuli na may pagmamalaki. At sino naman itong matandang ginoo? Tumingin ang dalaga kay Han Shouuli. Mabilis na ipinakilala ni Wang Feng. Ito si banal na Dr. Han, isa sa 4 na banal na doktor sa lungsod ng Jiang, si Ginoong Han Shouuli. At si banal na Dr. Han ay alagad ni banal na Dr. Yang. Ano? Nabigla ang dalaga at itinuro si Yang Luo. Banal na Dr. Han, ikaw ay alagad nitong lalaki. Kahit hindi pa niya nakikita ng personal ang 4 na banal na doktor sa lungsod ng Jiang, palagi na niyang naririnig ang kanilang pangalan. Ang 4 na ito ay may pambihirang kasanayan sa panggagamot at nakapagpagaling na ng napakaraming tao. Madalas silang inaanyayahan ng mga malalaking tao sa lungsod. Hindi niya inakalang isa sa 4 na banal na doktor ay alagad lamang ng lalaking ito. Hindi ba't ibig sabihin noon ay mas magaling pa siya kaysa kay Han Shouuli? Siyempre, sagot ni Han Shouuli nang walang pag-aalinlangan. At hindi lang ako, sina Huang Taien at Cao Jisheng ay mga alagad din ng aking guro. Si Sun Boren naman, kahit gusto niyang maging alagad ng aking guro, hindi pa ito pumapayag, kaya nakabinbin pa. Lumaki ang mga mata ng dalaga sa gulat. Tama ba ang narinig niya? 3 sa 4 na banal na doktor ay alagad nito, at ang isa ay depende pa sa kanya kung tatanggapin. Agad ding ipinakilala ni Wang Feng si Yang Luo at Han Shouuli. Ito si Kapitan Chu mula sa pangkalahatang administrasyon ng lungsod ng Jiang, si Chu Yanran. Tumanggo lamang si Yang Luo, nakatingin pa rin sa malayong bundok. Ramdam niya ang matinding labanan doon, at tila patapos na ito. Napansin ni Chu Yanran na hindi siya pinansin, kaya't medyo nenas. Kapitan Wang, kahit pa doktor siya, wala rin siyang silbi rito. Mabuti pang ilayo mo na sila. Kapag nadamay sila at nasaktan, kami pa ang may pananagutan. Tumingin si Yang Luo kay Chu Yanran at kalmadong sinabi, Miss Chu, hindi mo na kailangang alalahanin ang kaligtasan namin ni Matandang Han. At saka, sumama ako kay Kapitan Wang para makaharap ang itim na kasuot na azan. Ikaw lang,
Hindi makapaniwala si Chu Yanran. Ginoong Yang, marahil magaling ka sa medisina, pero hindi ibig sabihin na kaya mong paamuin ang itim na kasuot na Azan. Dapat mong malaman, ang mga tao rito ay mga veterano na sa daan-daang labanan. Kayang lumaban ng mag-isa laban sa 10 at may mga armas pa. Pero kahit ganon, hindi pa rin namin kayang tapatan ang itim na kasuot na Azan. Maniwala ka o hindi, sagot ni Yang Luo habang nagkibit-balikat, ayaw nang magpaliwanag pa. Pagkatapos, bumaling siya kay Han Shou uli. Matandang Han, matatapos na ang laban sa loob. Gamutin na natin ang mga sugatan. Ang mga ito ay mga bayani na lumalaban sa mga kriminal at nagpo-protekta sa lungsod ng Jiang, kaya't nirerespeto sila ni Yang Luo at handang gamutin ang kanilang sugat. Sige, sagot ni Han Shou uli, tatawagan ko na sila ngayon. Sabi ni Wang Feng at tinipon ang mga sugatan. Ito sina banal na Dr. Yang at banal na Dr. Han. Mahusay silang manggagamot at kayang ayusin ang inyong mga sugat. Ipinakilala niya ang dalawa sa mga sugatan. Kilala na nila si Han Shou uli, kaya walang duda. Pero si Yang Luo, hindi pa nila naririnig, kaya may alinlangan pa sila. Nakatayo si Chu Yanran sa gilid, nais makita kung talagang magaling si Yang Luo. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Yang Luo sa isang matipuno at malaking lalaki. Tila nabali ang kaliwang braso at kanang binti mo, tama ba? Ha, oo. Paano mo nalaman? Gulat ang lalaki. Totoo nga na nabali ang mga iyon, pero tiniis niya para hindi mahalata. Hindi yun makikita ng ordinaryong tao, pero nahalata agad ng binata sa harap niya. Hindi sumagot si Yang Luo, bagkus ay mabilis na pinisil at tinulungan ang kaliwang braso at kanang binti nito. Tapos na, sunod. Ha, ganun lang. Hindi makapaniwala ang lalaki, pero nang igalaw niya ang braso at binti, nanlaki ang mata niya. Grabe, gumaling na nga, wala nang sakit. Nakadama pa rin ng pangmamaliit si Chu Yanran. Karamihan sa mga doktor ay kayang magsaayos ng buto, kaya wala pa ring kakaiba. Banal na Dr. Yang, pakitingnan naman ako. Sinampal ako ng itim na kasuot na Azan kanina, masakit pa rin ang dibdib ko. Lumapit ang isang matikas na lalaki, hawak ang dibdib niya. Tiningnan siya ni Yang Luo at sinabi, may tama ang loob mo. Nasira ang iyong 5 laman loob. Buti na lang at matibay ang pangangatawan mo. Kung hindi, kanina ka pa bumagsak. Ha, hindi ba ako mamamatay? Tanong ng lalaki, kinakabahan. Basta nandito ako, hindi ka mamamatay, sagot ni Yang Luo. Pagkatapos, inilagay niya ang kamay sa dibdib ng lalaki at ginamit ang kanyang tunay na enerhiya para ayusin ang mga pinsala. Makalipas ang ilang minuto, inalis ni Yang Luo ang kamay niya. Tapos na, sunod. Ha, tapos na agad. Nagulat ang lalaki, pero maya-maya'y napangiti. Ayos na, wala nang sakit. Maraming salamat, banal na Dr. Yang. Nakita ito ni Chu Yanran at napalitan ang kanyang pangmamaliit ng pagkagulat. Paano nga ba gumaling agad ang internal injury? Medyo humanga siya sa isip, may kasanayan nga ang lalaking ito. Sa sumunod na panahon, isa-isang ginamo ni Yang Luo ang lahat ng sugatan, wala pang 3 minuto bawat isa. Si Han Shou uli ay naging parang katulong na lang. Unti-unti, ang gulat sa mata ni Chu Yanran ay naging lubos na pagkabigla. Hindi ko akalaing ganito siya kagaling. Baka nga isa talaga siyang banal na doktor. Pero agad din niyang iniiling ang ulo. Kahit na banal na doktor siya, hindi pa rin niya kayang tapatan ang itim na kasuot na Azan. Hindi nagtagal. Matapos gamutin ni Yang Luo ang huling pasyente, sinabi niya, halos magaling na ang inyong mga sugat, pero kung gusto ninyong tuluyang gumaling, kailangan ninyong magpahinga pa ng ilang araw. Salamat, banal na Dr. Yang. Salamat, banal na Dr. Han. Nagpasalamat ang lahat kina Yang Luo at Han Shou uli. Sinabi ni Wang Feng kay Chu Yanran. Kapitan Chu, sabi ko sayo, kamangha-mangha talaga ang galing sa medisina ni banal na Dr. Yang. Hindi mo nakita ang eksena sa ospital. Ang mga pamamaraan ni banal na Dr. Yang ay sadyang parang himala. Sok! Napangiwi si Chu Yanran at napasimangot. Kahit mataas pa ang galing niya sa medisina, ano ngayon? Sa tingin mo ba kaya niyang talunin ang itim na damit na si Azan? Natigilan si Wang Feng at hindi na nakasagot. Bagamat alam niyang mahusay sa medisina si Yang Luo, hindi niya alam kung marunong ba itong lumaban o gumamit ng mga mahiwagang teknik. Sa sandaling iyon,
May narinig silang sunod-sunod na magugulong yabag mula sa malayo. Lahat ay napalingon at nakita ang isang grupo ng mga taong tumatakbo palabas. Sa unahan ay may 3 lalaking nasa edad gitna na nakasuot ng kasuotang dawista. Ngunit ang 3 dawistang ito ay mukhang lupaypay. Punit-punit ang kanilang mga kasuotan at may mga bakas ng dugo. Bukod pa roon, basag din ang kanilang mga espada. Sila ang 3 dawistang inanyayahan ni Na Chuyanran mula sa bundok Longho, sina Tan Daoxian, Ma Shuangqing, at Li Jingyuan. Paring Tan, Paring Ma, Paring Li, bakit kayo lumabas? Natalo na ba ang itim na damit na si Ezon? Agad na lumapit si Chuyanran. Sumunod din sina Yang Luo at ang iba pa. Kumaway si Tan Daoxian at nagsabi, "Hindi namin siya matalo, walang makakatalo sa kanya. Masyado siyang malakas. Maliban na lang kung darating ang aming pinuno ng sekta, tiyak na mamamatay ang sinumang papasok. At kahit tawagin pa natin ngayon ang aming pinuno, huli na. Mas mabuting tumakas na kayo bago pa kayo mapahamak." Sumang-ayon din sina Ma Shuangqing at Li Jingyuan na halatang takot na takot. Nang marinig ito, nang itim ang mukha ni na Chuyanran, Wang Feng, at iba pa. Galit na sinabi ni Chuyanran, "Ibig bang sabihin ay hindi na talaga natin matatalo ang itim na damit na si Ezon at mahuhuli ang grupo ng mga kriminal? Napakarami na nating tauhan at yaman ang ginastos, at hindi pa natin alam ang sinapit ng direktor ng minahan at ng iba pa. Kung hindi natin sila mahuhuli, paano tayo makakapagpaliwanag kay Official Li at sa mga tao ng lungsod ng Jiang?" Napabuntong hininga si Tan Daoxian. "Ginang Chu, naiintindihan ko ang iyong damdamin, pero hindi ito ang panahon para magtapang-tapangan. Mas mahalaga ang iligtas ang buhay. Tama, marunong sumabay sa agos ang taong matalino. Huwag magpadalos-dalos." Sang-ayon din si Ma Shuangqing. Nangigigil na sumigaw si Chuyanran. "Kung hindi kayo takot mamatay, sumama kayo sa akin. Ngayon, kailangan nating talunin ang itim na damit na si Ezon at hulihin ang grupo ng mga kriminal." "Kapitan Chu, hindi ako takot mamatay. Sasama ako. Isama mo rin ako. Pati ako." Maraming sumigaw at tumayo. "Kapitan Chu, huwag kayong magpadalos-dalos." Agad na pinigilan sila ni Wang Feng. Kahit ang 3 dawista ay hindi matalo si Ezon. Kung papasok kayo, maliban sa pagpunta sa kapahamakan, wala kayong magagawa. Saglit na sumagot si Chuyanran. "Kahit kapahamakan pa iyan, hindi ko hahayaang makatakas ang mga kriminal sa harap mismo natin." Ngunit habang nag-uusap sina Wang Feng at Chuyanran, "Banal na Dr. Yang, saan ka pupunta?" Isang sigaw ng gulat ang narinig mula sa karamihan. Lahat ay napalingon at nakita si Yang Luo na tumatakbo papasok sa bundok. Nagulat si Tan Daoxian. Sino ang batang ito? Sira ba siya? At naglakas loob pang magpakamatay mag-isa. Sabi rin ni Ma Shuangqing, "Bilasan niyo at tawagin siya pabalik. Siguradong mamamatay siya sa loob." "Guro, bumalik na po kayo. Delikado sa loob. Banal na Dr. Yang, huwag kayong pumasok. Bumalik kayo agad." Sigaw ni na Han Shouuli at Wang Feng. Ngunit hindi lumingon si Yang Luo. Sa halip, kumaway lang siya at nagsabi, "Huwag kayong mag-alala, iwan niyo na sa akin si Ezon." Tinukso siya ni Li Jingyuan. Siraulo talaga ang batang ito. May gana pang magpakabayani mag-isa. "Tanga, Kapitan Wang, ano na ang gagawin natin ngayon?" Kinabahan si Han Shouuli. Si banal na Dr. Yang lang ang tanging makakapagligtas kay Official Lei. Hindi natin siya pwedeng hayaang mapahamak. Mahinang wika ni Wang Feng, at pagkatapos ay sumigaw sa iba. "Lahat, sumunod kayo sa akin para iligtas si banal na Dr. Yang." "Okay." Sabay-sabay na sumagot ang lahat. Matapos gumaling si Yang Luo sa marami sa kanila, labis silang nagpapasalamat. Ngayon na nasa panganib siya, natural lamang na tulungan siya. Sumunod agad si Wang Feng kasama ang isang grupo, pati na rin si Han Shouuli. Lahat ng iba pa, sumunod sa akin. Kumaway si Chuyanran at tumakbo papasok ng bundok kasama ang natitirang tauhan. Galit na galit siya kay Yang Luo. Bilang doktor, dapat ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Bakit pa siya sumasawsaw sa laban at saka pa sumugod ng padalos-dalos? Hindi ba't dagdag gulo lang siya? Susunod ba tayo? Tanong ni Li Jingyuan. Sabi ni Tan Daoxian, sumunod tayo at tingnan ang sitwasyon. Kapag delikado, atras tayo agad. Okay.
Tumango sina Li Jingyuan at Ma Shuangqing. Pagkatapos ay sumunod din sila. Sa oras na iyon, sa loob ng lambak, isang payat na lalaking nasa edad gitna na nakasuot ng itim na balabal, may itim na labi, at may hawak na baston na may buto, ang tahimik na nakatayo sa lambak. Ito ang itim na damit na si Azan mula sa kaharian ng elephant, si Put-ira. Sa oras na iyon, mahigit 10 lalaki ang lumabas mula sa kuweba, armado ng mga baril. Sa unahan ay isang lalaking medyo mataba, may maikling buhok, suot ang gintong relo at may gintong singsing na may hiyas. Ito ang pinuno ng grupo, si Yan Kun. Tumawa si Yan Kun at nagbigay ng thumbs up kay Put-ira. Napakagaling mo, guro. Pati ang 3 dawista ay napaatras mo. Mayabang na sabi ni Put-ira. May kaunting kakayahan ang 3 iyon, pero wala silang laban sa akin. Oo, tumango tango si Yan Kun. Guro, basta mailabas mo kami ng China ng ligtas, ibibigay ko sa iyo ang 100 milyong USD. Umiling si Put-ira. Ngayon na napapalibutan tayo, medyo mahirap pa ring makatakas. Kaya, hindi sapat ang 100 milyon. Napasimangot si Yan Kun. Magkano ba ang gusto mo? Kalma lang na sagot ni Put-ira. 300 milyong USD. Okay, napakagat sa labi si Yan Kun. 300 milyon kung 300 milyon. Basta makalabas tayo, ibibigay ko sa iyo iyon. Tumango si Put-ira. Sa tingin ko, wala nang maglalakas loob na pumasok muli. Maghanda na tayong umalis. Okay, tumango si Yan Kun at kumaway. Mga kasama, maghanda na sa paglusob palabas. Ngunit bago pa siya makapagtapos, biglang may narinig silang mapang-asar na boses. Gusto nyo pang makaalis? Nanaginip ba kayo? Nang marinig ang tinig, sabay na lumingon sina Put-ira, Yan Kun, at ang iba pa, at nakita ang isang payat na binatang may maamong mukha na nakatayo hindi kalayuan. Si Yang Luo iyon. Nang makita niya si Yang Luo, sandaling natigilan si Yan Kun bago agad na tumawa ng nakakaloko. Wala na bang ibang maisusugo ang gobyerno? Isang musmos lang ang pinadala para hamunin ang kamatayan. Nagtawanan din ang iba, hindi pinansin ni Yang Luo ang mga iyon. Sa halip, tumingin siya kay Put-ira at malamig na nagtanong. Ikaw ba ang itim ang kasuot na Azan mula sa bansang elepante? Tama. Tumango si Put-ira at sinipat si Yang Luo gamit ang kanyang matang singkit. Nagtataka siya, bakit hindi niya naramdaman ang paglapit ng binatilyong ito? Posible bang isa rin itong batang pari mula sa China? Pero hindi naman siya mukhang ganon. Malinaw na sinabi ni Yang Luo. Kung isa kang salamangkero mula sa bansang elepante, dapat doon ka lang manatili. Kapag nanggulo ka sa China, kamatayan lang ang naghihintay sa'yo. Hehe. Mapanlin lang nang umisi si Put-ira at nagsabi. Iyan din ang sinabi ng 3 Daoist Master mula sa China kanina, pero nakita mo naman kung ano ang sinapit nila. Ngayon, may lakas loob ka ring sabihin yan. Akala mo ba, bata ka, kaya mo akong patayin? Makitid ang mga mata ni Yang Luo. Subukan mo kung kaya mong manatiling buhay. Dakilang mago, hindi mo na kailangang kumilos para sa batang ito. Kami na ang bahala. Sabi ni Yan Kun kay Put-ira at nagutos. Mga kasama, patayin tong bata. Sa utos na iyon, pinangunahan ni Yan Kun ang lahat at itinutok ang kanilang mga baril kay Yang Luo. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang mga putok. Umuugong ang mga bala na parang salot ng mga balang, diretso kay Yang Luo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, umindak ang katawan ni Yang Luo, ginamit niya ang kanyang tunay na chi, at bumukas ang gintong harang ng tunay na chi na bumalat sa kanya. Ding! 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 Sumalpok ang mga bala sa gintong harang at tumunog ng matinis, ngunit hindi nila ito nabutas. Buwisit, sobrang lakas ng batang to. Kahit bala, walang epekto. Kaya pala may tapang siyang. Mag-isa, may tinatago pala siyang mga pamamaraan. Dakilang mago, kakaiba ang batang ito. Ikaw na lang ang dapat kumilos. Nagulat si Yan Kun at ang kanyang mga kasamahan, at nawala ang kanilang pangungutya. Panlabas na pagpapalabas ng tunay na chi. Mahinang bulong ni Put-ira, kita ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagsabi siya, Bata, hindi ko akalaing nasa antas ng dakilang guro ka na sa ganitong kabataang edad. May talento ka nga, pero kahit isa kang mandirigma, kalimutan mong patayin ako. Sasabihin ko sa iyo, ako rin ay nasa antas ng dakilang guro.
At bukod sa pagiging mandirigma, isa rin akong guro ng mahika. Sa puntong ito, dumating din sina Chu Yanran, Wang Feng, at iba pa sa malayo. Nang makita nila ang eksena, nagulat sila. Napalunok si Wang Feng. Diyos ko, hindi lang pambihira ang husay sa medisina ni Dr. Yang, isa rin pala siyang dakilang guro. Tulad ng inaasahan kay guro, sadyang makapangyarihan. Humanga si Han Shou uli, lalo niyang naramdaman na tama ang desisyon niyang maging alagad. Namangha rin si Chu Yanran. Bagaman isa rin siyang mandirigma, kakaakyat lang niya sa pinunong antas ng nakamit. Hindi niya inakala na ang kasing edad niya ay isa ng eksperto sa antas ng dakilang guro. Umismid si Tan Daoxian. Kahit dakilang guro siya, yung itim ang kasuot na Azan ay parehong guro sa martial arts at mahika. Tama ka, dagdag ni Ma Shuangqing. Baka mailigtas pa niya ang sarili niya, pero patayin yung Azan. Imposible, ngumisi si Li Jingyuan. Hintayin niyo lang, mas mabilis pa siyang tatakbo kaysa sa lahat mamaya. Sa malayong lambak, sabi ni Yang Luo, sige, tama na ang Saturday. Ipakita mo na ang kakayahan mo. As you wish, sigaw ni Put-Ira. Kinuha niya ang isang garapon na kasinlaki ng palad mula sa bulsa at nagsimulang bumigkas ng oras sayon. Sa isang iglap, hamangin ng malamig at sumirit paitaas ang itim na usok. Kasabay ng mga nakakatakot na hiyaw at alulong, naglabasan mula sa garapon ang mga kaluluwang itim, lalaki, babae, bata, matanda, daang katao, lahat naging espiritu ng dilim. Ibig sabihin, pumatay si Put-Ira ng daan-daang tao at ninakaw ang kanilang kaluluwa. Pagkalabas ng mga espiritu, sinalakay nila si Yang Luo. Galit na sumigaw si Yang Luo. Hayop ka, pumatay ka ng napakarami. Kapag hindi kita pinuksa ngayon, hindi ka patatawarin ng langit. Agad niyang pinalitaw ang haring kaldero ng gamot. Banayad niyang inihagis ito. Lumutang ang kaldero sa ere at nagbuga ng makinang na gintong liwanag, naglabas ng napakalakas na puwersa ng pagsipsip na humigop sa lahat ng espiritong sumalakay. Bago siya bumaba mula sa bundok, pinaalalahanan siya ng matanda na gamitin ang medisina at mahiwagang kakayahan upang tulungan ang sarili at ang iba. At palagi niya itong iniisip. Buwisit, ano yan? Bakit nito nasisipsip ang mga espiritu ko? Sigaw ni Put-Ira. Pinakawalan niya ang kanyang tunay na chi at iwinasiwas ang hawak na puting tungkod na gawa sa buto. Sa isang iglap, sumirit ang itim na apoy ng bangkay, papunta kay Yang Luo. Lahat ng madaanan nito, mga halaman, bulaklak, naging abo. Nakakatakot, hindi ka pa handa makipaglaro ng apoy sa akin. Umismid si Yang Luo. Pinakawalan niya ang tunay na apoy mula sa kanyang katawan at inihampas ito gamit ang kanang kamay. Sa isang iglap, sumabog mula sa kanyang palad ang gintong tunay na apoy, parang rumaragas ang gintong ilog ng apoy. Boom! Nagbanggaan ang gintong apoy at itim na apoy, umalangaw ang pagsabog at nayanig ang mga bundok. Dahil malapit sina Yan Kun at iba pa, natilapon sila ng higit 10 metro, bumagsak, at samukan ng dugo. Agad silang umurong at hindi na lumapit pa. Sa loob ng ilang segundo, naglaho ang itim na apoy sa himpapawid. Si Yang Luo, taglay ang katawan ng likas na. Dalisay na Yang, ay may kakayahang tunay na apoy na pumupuksa sa lahat ng kasamaan. Kaya't walang laban ang itim na apoy sa kanya. Pagkatapos magapi ang itim na apoy, dumiretso pa rin ang gintong apoy patungo kay Put-Ira. Nagulat si Put-Ira, mabilis na umiwas at iwinasiwas ang butong tungkod para lumaban, ngunit tinamaan pa rin siya ng malawak na apoy, sinunog ang malaking bahagi ng kanyang katawan. Napahiyaw siya sa sakit. Lahat ng nanunood mula sa malayo ay tulala. Diyos ko, guro rin pala siya ng mahika. Sigaw ni Tan Daoxian, hindi na maitago ang pagkagulat. Napalunok si Ma Shuangqing. Sobrang lakas ng batang ito, ang kanyang mahika ay lagpas pa sa atin. Malalim na huminga si Li Jingyuan at nagsabi, sino ba ang binatang ito? Ang batang ito ay parehong isang martial Dao Master at isang Spell Master. Kailan pa nagkaroon ng ganitong henyo sa Jiang City? Ang aking master ay isa ring dalubhasa sa medisina. Idinagdag ni Han Shou uli ng may pagmamalaki. Pagkarinig nito, namangha sina Tan Daoxian, Ma Shuangqing, at Li Jingyuan. Tinitigan nila si Yang Luo na may paghanga. Isang martial Dao Master, isang spellcaster, isang dalubhasa sa medisina.
Sanay sa martial arts, salamangka, at medisina ng sabay-sabay, hindi ba ito masyadong kamangha-mangha? Nakatitig si Chu Yanran kay Yang Luo, ang ganda niyang mga mata ay puno ng pagkabigla na hindi rin nalalayo sa iba. Akala niya noon ay desperado si Yang Luo sa pagpasok, pero mukhang tiwala lang siya sa sarili niyang lakas. Sino ba talaga ang lalaking ito? Mabilis ang tibok ng puso ni Chu Yanran, lalo siyang naging interesado kay Yang Luo. Gitling-gitling-gitling, sa loob ng lambak, sa wakas ay napawi ni Put-ira ang gintong totoong apoy, pero halos buong katawan niya ay sunog na, pati mukha. Mukha siyang nakakatakot. Batang hamak, papatayin kita. Sumugod siya kay Yang Luo, hawak ang bone scepter. Hindi nag-atubili si Yang Luo. Kumilos siya at sumalubong. Paglapit nila, iwinasiwas ni Put-ira ang bone scepter papunta sa ulo ni Yang Luo. May kasamang malakas na ugong at napakalakas ng puwersa. Pero hindi umiwas si Yang Luo. Sa halip, inikat niya ang kamao at malakas na sumuntok. Bang! Nawasak ang bone scepter sa isang suntok. Lumipad ang mga piraso ng buto, ikinagulat ng lahat ng nanunood. Gitling-gitling-gitling. Soul Hunter's Hand. Sumigaw si Put-ira, nag-ipon ng truth sheet, at bumuo ng itim na usok sa kanyang kanang kamay upang agawin ang kaluluwa ni Yang Luo. Pero bago siya makadampi, hinawakan ni Yang Luo ang pulso niya at marahas na tinwis. Crack! Nabasag ang buto. Aarghh! Sigaw ni Put-ira. Pagkatapos, ginamit ni Yang Luo ang kanyang lakas upang itapon siya na parang sako ng buhangin sa malaking pader ng bundok. Bang! Bumangga siya at bumagsak sa lupa, duguan. Pero tumayo pa rin si Put-ira at galit na sumigaw. Papatayin kita. Dapat kitang patayin. Kagat ang daliri, tinuluan ng dugo ang gitna ng kanyang noo, at nagsimulang magdasal sa isang kakaibang wika. Gitling-gitling-gitling. Biglang, mula sa kanyang katawan, sumirit ang makapal na itim na usok. Nabuo ito sa hugis ng isang dambuhalang sanggol na may walang laman na mga mata, 5 metro ang taas. Golden Doll. Bulalas ni Tan Daoxian. Ipinaliwanag niya kay Chu Yanran na ang Golden Doll, na kilala rin bilang Golden Child o Buddha Child, ay dating banal na simbolo sa Elephant Kingdom. Ngunit ginamit ng mga itim na monghe upang gawing masasamang espiritu ang kaluluwa ng mga sanggol. Namutla si Chu Yanran sa narinig. Gitling-gitling-gitling. Sumugod ang Golden Doll kay Yang Luo. Alam ni Yang Luo na ganap ng naging masamang espiritu ang kaluluwa ng sanggol at hindi na ito mailigtas. Bumantong hininga siya, at gumuhit ng talisman sa hangin. Siyam na gintong dragon talisman ang lumitaw at pinisil ang Golden Doll. Boom! 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 Wah! Sigaw ng espiritu habang unti-unti itong naglaho. Gitling-gitling-gitling. Namutla si Put-ira sa takot. Tumakbo siya, pero sumugod si Yang Luo, sinipa siya, at muling binangga sa pader ng bundok. Pagkatapos ay tumalon si Yang Luo at isang malupit na suntok sa dibdib ang bumaon. Bang! Lumuob ang kanyang dibdib, durog ang laman loob. Bago mamatay, nagbanta si Put-ira. Kung papatayin mo ako, hindi ka patatawarin ng aking master. Kung maghihiganti siya, papatayin ko rin siya, malamig na tugon ni Yang Luo. At nalagutan ng hininga si Put-ira. Gitling-gitling-gitling. Tahimik ang buong lambak. Patay na ang pinakamakapangyarihang kaaway. Lahat ay namangha at humanga kay Yang Luo. Pati si Li Jingyuan, na kanina'y tinawag siyang tanga, ay natawa sa sarili. Si Chu Yanran ay hindi pa rin makapaniwala, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Gitling-gitling-gitling. Nakaupo sa lupa sina Yan Kun at ang iba pa, nanginginig sa takot. Lumapit si Yang Luo sa bangkay ni Put-ira, kinuha ang isang garapon, at binasag ito. Lumabas ang 6 na kaluluwa, sina Lei Gadong at iba pa. Inilagay ni Yang Luo ang mga ito sa King Medicine Cauldron at sinimulan ang pagbigkas ng Rebirth Mantra. Nang malaman ni Tan Daoxian, Ma Shuangqing, at Li Jingyuan na nililinis niya ang mga kaluluwa, sumali sila at binigkas ang Supreme Scripture of Salvation upang tumulong. Ang tunog ng mga kasulatan ay umalangaw-ngaw sa lambak, at ang mga puti at malinaw na kaluluwang nilinis ay tuloy-tuloy na lumilipad palabas ng King Medicine Cauldron. Ang mga kaluluwang ito ay yumukod ng malalim kina Yang Luo, Tan Daoxian, at 2 pa bago tuluyang naglaho sa kalangitan. Samantalang ang mga kaluluwa ni Lei Gadong at iba pa ay iningatan ni Yang Luo.
Dahil hindi naman napinsala ang mga katawan ni Lei Gadong at iba pa, at hindi rin sila tuluyang nawasak, basta maibalik lang ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan, maaari pa silang mailigtas. Matapos mailigtas ang mga kaluluwa, iniwas-iwas ni Yang Luo ang kanyang kanang kamay at itinabi ang King Medicine Cauldron. Master, Divine Dr. Yang, agad na tumakbo palapit sina Han Shouuli, Wang Feng, at iba pa. Lumapit din sina Tan Daoxian, Ma Shuangqing, at Li Jingyuan. Master, napakahusay mo. Sadyang kamangha-mangha ka. Masayang sabi ni Han Shouuli sabay taas ng hinlalaki. Sambit din ni Wang Feng, maraming salamat sa tulong mo, Divine Dr. Yang. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin matatalo ang itim na nakabalabal na si Azan. Baka mas marami pa ang namatay. Magandang araw, Ginoo. Ako si Tan Daoxian mula sa Longhu Mountain. Ito ang aking mga nakababatang kapatid sa sekta, sina Ma Shuangqing at Li Jingyuan. Magalang siyang nagpakilala at nagtanong, ano po ang pangalan ninyo, Ginoo? Ako si Yang Luo. Medyo mailap pa rin ang tatlong Daoist Master at may mga galos dahil sa labanan. Gayunpaman, tinulungan nila si Yang Luo sa pagpapalaya ng mga kaluluwa, patunay ng magandang reputasyon ng Longhu Mountain. Sabi ni Tan Daoxian, Ginoong Yang, tunay kang bihasa. Hindi ka lang isang master ng martial Dao, isa ka ring spellmaster at medical master. Labis kaming humahanga. Nais ko pong malaman kung aling sekta kayo kabilang. Tanong ni Ma Shuangqing. Sagot ni Yang Luo, hindi ako kabilang sa kahit anong sekta. Kung ganoon, saan mo natutunan ang iyong mga kasanayan, Ginoong Yang? Tanong ni Li Jingyuan. Sabi ni Yang Luo, tinuro sa akin ng aking guro ang lahat ng ito. Sino po ang guro ninyo? Muling tanong ni Tan Daoxian. Umiling si Yang Luo, hindi ko rin alam ang pangalan ng aking guro. Napabuntong hininga si Ma Shuangqing, malaki ang tsina at hitik sa mga bihasang tao. Mukhang isa siyang nakatagong master, isang misteryosong nilalang. Alam din ni Yang Luo na hindi basta-basta ang matandang iyon. Noon, kahit gaano pa siya humusay sa kultibasyon, medisina, at mistikong sining, lagi pa rin siyang natatalo sa matanda. Kaya kahit mukhang walang kredibilidad ang matanda, puno pa rin ng respeto at paghanga si Yang Luo sa kanya. Bago siya bumaba ng bundok, sinabi ng matanda na may mahalagang gagawin siya. Hindi alam ni Yang Luo kung ano yun, at basta na lang itong nawala ng walang paliwanag. Ibinalik ni Yang Luo ang kanyang isip sa kasalukuyan at sinabi kay Wang Feng, Captain Wang, nahanap ko na ang mga kaluluwa ni na Ginoong Lei at iba pa. Tara na, bilasan natin sa ospital para mailigtas sila. Oo, mabilis na tugon ni Wang Feng. Napangiwi si Chu Yanran at nagtanong, Ginoong Yang, kaya mo ba talagang iligtas si Officer Lei? Basta may oras pa, kaya ko silang iligtas, sagot ni Yang Luo. Kung hindi ka naniniwala, sumama ka sa akin. Tumango si Chu Yanran, sige, sasama ako. Nais din ba naming sumama, Ginoong Yang? Tanong ni Tan Daoxian, kung gusto ninyo, sumama kayo, sagot ni Yang Luo. May balak din siyang itanong sa tatlo. Agad na umalis si Yang Luo at ang iba pa mula sa lambak. Ang mga kriminal na sina Yan Kun at iba pa ay ipinasa sa iba para asikasuhin. Paglabas ng gubat, sumakay sa kotse sina Yang Luo, Han Shouuli, Tan Daoxian, at Chu Yanran. Sina Wang Feng, Ma Shuangqing, at Li Jingyuan naman ay sa isa pang sasakyan. Dahil nagmamadali, mabilis nilang tinungo ang Central Hospital. Samantala, Elephant Country, Golden Buddha Temple. Ang templong ito ay marangya at makinang, at tanyag sa buong Elephant Country. Hindi nauubos ang mga debotong bumibisita rito araw-araw. Sa mga oras na iyon, sa isang bulwagan sa likod ng templo. Maningning at maluwag ang lugar. 4 na monghe ang nakaupo sa harap ng gintong estatwa ni Buddha, nagmumuni-muni at nagdarasal. Ang nakaupo sa unahan ay isang matandang monghe na nakaabito kulay abu, payat at may puting balbas. Siya silang pusa, ang abot ng templo at kilalang itim na nakabalabal na si Azan ng Elephant Country, iginagalang ng napakaraming tao. Sa likuran niya nakaupo ang 3 disipulo na nakaitim na balabal, sina Eroda, Wise Sag, at Vanado. Ngunit bigla, crack, may malakas na tunog ng pagkaputol sa bulwagan. Itinigil ni na lang pusa at 3 ang pagdarasal at tumingin sa isang pader. May nakasabit na 19 na gintong tabletang Budista,
bawat isa ay may nakasulat na pangalan. Ang pangalan ni Lamposa ang nasa pinakaitaas. Sa 18 nasa ibaba, nakasulat ang pangalan ng kanyang mga disipulo. Ngayon, isa sa mga tabletang may pangalang Putaira ay nabasag. Ito ang kanilang mga life tablet. Kapag nabasag, ibig sabihin ay patay na ang taong iyon. Labis ang pagkabigla ni na Eroda, Weissag, at Vanado. Master, patay na kaya si Putaira? Gulat na tanong ni Eroda. Imposible. Wika ni Weissag, nagpunta lang si Junior Brother Putaira sa China para ayusin ang ilang bagay. Paano siya mamamatay? Galit na sigaw ni Vanado, sino ang pumatay kay Junior Brother Putaira? Madilim ang ekspresyon ni Lamposa, ilang araw na akong may masamang kutob. At ngayon, nangyari nga. Pagkatapos, nagsagawa siya ng orasayon, tinaas ang kanang kamay, at nagbilang gamit ang mga daliri. Mababa ang tinig niyang nagsabi, namatay si Putaira sa isang lungsod sa China na tinatawag na Jiang City. Pero, nakapagtataka, hindi ko matukoy kung sino ang pumatay kay Putaira. Ano? Gulat ni Eroda, Master, paano posibleng hindi mo matukoy? Nagulat din sina Weissag at Vanado. Sa kanilang paningin, parang isang Diyos si Lamposa, batid ang kalangitan at lupa, yin at yang, at tila walang hindi kayang gawin. Pero ngayon, hindi niya kayang alamin ang pumatay kay Putaira. Napakahiwaga ng kapalaran ng taong iyon. Natatakpan ito ng mga sikreto ng langit, kaya hindi ko ito mabasa. Umiling si Lamposa, mukhang hindi ordinaryong tao ang pumatay kay Putaira. Sa puntong iyon, nagbago ang kanyang mga mata at napuno ng puot. Dapat magbayad ng kamatayan ang pumatay sa aking disipulo. Eroda, Weissag, Vanado, maghanda kayo. Sa mga susunod na araw, pupunta tayo sa China. Kailangang hanapin at patayin natin siya upang ipaghiganti si Putaira. Handa po kami, Master. Sabay na tugon ng tatlo, bakas ang malamig na puot sa kanilang mga mata. China, lungsod ng Jiang. Sa daan papunta sa sentrong ospital. Tinanong niyang Luo si Tan Daoxian, Pari Tan, narinig ko na mayroong listahan ng ranggo na tinatawag na Earth Rankang sa mundo ng martial arts ng China. Ano ba talaga ang tungkol sa rangkang na ito? Napatingin si Tan Daoxian na parang nagtataka, Ginoong Yang, hindi mo alam ang tungkol sa Earth Rankang. Tumingin din si Su Wangqiu kay Yang Luo nang may pagtataka, sapagkat si Yang Luo ay isang martial warrior at isang martial artist sa Grandmaster Realm. Paano niya hindi alam ang tungkol sa Earth Rankang? Umiling si Yang Luo at nagsabi, noon kasi, madalas akong nag-e-ensayo sa bundok kasama si Master, kaya hindi ako masyadong pamilyar dito. Ganoon pala. Tumanggo si Tan Daoxian at nagsabi, Ginoong Yang, mayroong 2 kabuoang listahan ng ranggo sa mundo ng martial arts ng China. 2 ranggo. Nagulat si Yang Luo, ibig mo bang sabihin, may iba pang listahan bukod sa Earth Rankang? Yan ay tama. Tumanggo si Tan Daoxian at nagsabi, bukod sa Earth Rankang, may isa pang Heaven Rankang. Ang 2 rangkang na ito ay batay sa lakas ng mga martial warrior. Mayroong 36 na katao sa Heaven Rankang at 72 sa Earth Rankang, na kumakatawan sa Heavenly Dipper at Earthly Fins. Ang mga nakakapasok sa 2 listahang ito ay mga kilalang martial warrior sa mundo ng martial arts ng China. Lalo na ang mga eksperto sa Heaven Rankang, ang pinakamahina sa kanila ay nasa Martial Highness Realm. Pagkaraan ng kaunting saglit, ngumiti si Tan Daoxian at nagsabi, naniniwala ako, Ginoong Yang, na isa ka rin sa mga eksperto sa Earth Rankang, tama ba? Hindi ako kabilang. Umiling si Yang Luo, ito ang unang beses kong narinig ang tungkol sa 2 rangkang na ito. Tumanggo si Tan Daoxian at tila nakakaunawa, tama. Siguro hindi ka pa nakalahok sa Chinese Martial Arts Competition, kaya normal lang na hindi alam ng Chinese Martial Arts Alliance ang lakas mo. Sa katunayan, maraming nakatagong eksperto sa ating mundo ng martial arts na wala sa mga rangkang. Tinanong ni Yang Luo, ano itong martial arts competition? Agad na sumagot si Chu Yanran, ang martial arts competition ay isang paligsahan na inorganisa ng Martial Alliance of China. Isa itong gintong panahon para sa mundo ng martial arts ng China. Ang martial arts tournament ay ginaganap tuwing 3 taon. Sa panahong iyon, lahat ng eksperto sa Heaven at Earth Rankangs ay lilito.
Maaaring hamunin ng ibang mga malalakas na martial artist ang mga nasa Heaven List at Earth List. Kapag natalo nila ang isang nasa listahan, sila ay mapapasama at kikilalanan sa buong mundo ng martial arts ng China. Ito ay malaking karangalan para sa lahat ng martial warrior sa China. Sa puntong iyon, lumitaw sa kanyang mga mata ang pagnanais at pagkainggit. Gusto rin niyang hamunin ang Heaven at Earth rankings, ngunit mababa pa ang kanyang cultivation at wala pa siyang kakayahan para kalabanan ang mga eksperto. Naiintindihan ko. Tumango si Yang Luo. Sabi ni Tan Daoxian, Ginoong Yang, kung susumian ang panahon, malapit na magsimula ang ika-10 martial arts tournament. Ang kaganapan ay gaganapin sa katapusan ng taong ito, kaya mga 6 na buwan pa mula ngayon. Sa tingin ko, dapat kang sumali sa martial arts conference at hamunin ang mga eksperto sa Heaven at Earth rankings. Sa lakas mo, Ginoong Yang, siguradong makakapasok ka sa Earth ranking. Umiling si Yang Luo, pag-uusapan na lang natin yan sa hinaharap. Sa ngayon, hindi ako interesado na mapasama sa mga listahang yan. Agad na nena si Chu Yanran, Ginoong Yang, isa kang martial warrior, at malakas ka pa. Paano ka walang ambisyon o layunin? Naiinis siya sa naging reaksyon nito. Maraming martial warrior ang nagpupunyagi para makapasok sa Heaven at Earth rankings ngunit bigong-bigo. Ngunit ang taong ito, na malinaw na makapangyarihan, ay walang interes dito. Sumagot si Yang Luo, pwede bang masukat ang ambisyon at layunin sa pamamagitan lamang ng isang ranking? Sa tingin ko, hindi. Nanggigigil si Chu Yanran, ayaw mo bang makilala sa buong mundo ng martial arts ng China? Ayoko. Ayaw mo bang respetuhin ng lahat ng Chinese martial warrior? Ayoko. Ayaw mo bang magkaroon ng kasikatan at yaman? Ayoko. Nang makita ni Chu Yanran na patuloy na umiiling si Yang Luo, napatigil siya at napailing na lang, wala nang masabi. Tumawa si Tan Daoxian at nagsabi, si Ginoong Yang ay walang interes sa kasikatan at kayamanan. Isa siyang tunay na eksperto. Nanahimik na lang si Yang Luo. Totoo, wala talaga siyang interes sa Heaven at Earth rankings. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang naglalakbay. Di nagtagal, dumating ang 2 sasakyan sa harap ng Central Hospital. Pagkababa ng kotse, tumingin si Yang Luo sa oras at nagsabi, bilisan natin. 20 minuto na lang. Sa oras na iyon, sa ikatlong palapag ng ospital, sa isang malaking kwarto, nakatayo si Li Haoyang na may halatang kaba, ngunit agad din niyang pinakalma ang sarili. Ayon kay Yang Luo, kung mahahanap ang kaluluwa ng 6 na pasyente sa loob ng 3 oras, maaari pa silang iligtas. At ngayon, 20 minuto na lang ang natitira bago mag-3 oras. Kapag lumampas ang oras, kahit bumalik si Yang Luo, wala nang magagawa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Tang Dexen kasama ang ilang attending physicians. Katatapos lang nilang mag-opera. Pagkatapos, hindi na sila nagpalipas ng oras at agad pumunta roon. Director, nandito na kayo. Bati ni Li Haoyang. Tumango si Tang Dexen at nagtanong, Dr. Li, bumalik na ba sina Divine Dr. Yang? Hindi pa. Umiling si Li Haoyang. Tumingin si Tang Dexen sa orasan sa dingding at nagsabing may kaba, malapit na ang 3 oras. Bakit wala pa sila? May nangyari kaya? Nagkunwari si Li Haoyang na nagpapanatag, Director, huwag kayong mag-alala. Malamang paparating na sila. Huminga ng malalim si Tang Dexen at nagtanong, Dr. Li, may pumasok bang taong hindi dapat pumasok dito kanina? Sumagot si Li Haoyang, wala. Mabuti. Tumango si Tang Dexen. Habang naghihintay sila, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ng mabilis sina Yang Luo at ang kanyang grupo. Divine Dr. Yang, sa wakas nandito na kayo. Agad lumapit si Tang Dexen. Director Tang, hindi ba nagalaw ang mga silver needle sa 6 na pasyente? Tanong ni Yang Luo habang papalapit sa kama. Umiling si Tang Dexen, hindi. Pero paglapit ni Yang Luo sa kama, agad nagiba ang ekspresyon niya. Mahinang sabi niya, Director Tang, hindi ba sinabi kong huwag gagalawin ang mga silver needle? Bakit nawawala ang isa sa katawan ni Ji Lei? Ano? Nawawala ang isang karayom. Paano nangyari yun? Nanginginig si Tang Dexen sa pagkabigla. Agad lumapit sina Han Shouuli at Wang Feng. Mahinang sabi ni Han Shouuli, naalala ko na lahat sila ay may taigsasyam na silver needle, pero si Ji
Lei 8 na lang. Tumango si Wang Feng, tama, malinaw na may siyam noon. Bakit nawawala ang isa? Nakapakunot ang noo ni Tang Dexon at lumingon kay Li Haoyang, Doktor. Li, hindi ba sabi mo walang ibang pumasok? Bakit nawawala ang isang silver needle sa katawan ni Director Lei? Director, hindi ko rin alam. Sigurado akong walang ibang pumasok. Nagkunwari pang kinakabahan si Li Haoyang, baka nagkamali lang tayo at 8 lang talaga ang nailagay. Imposible. Malamig na tumingin siyang Luo kay Li Haoyang, ako ang nagsagawa ng akupuntura na ito. Mas alam ko kaysa kanino kung ilang pilak na karayom ang meron ang bawat isa. Agad na yumuko si Li Haoyang, hindi makatingin ng diretso kay Yang Luo, natatakot na mabasa nito ang kanyang iniisip. Nag-aalalang nagtanong si Tang Dexon, banal na Dr. Yang, may masamang mangyayari ba kung nawawala ang isang pilak na karayom? Bagaman naramdaman ni Yang Luo na may mali kay Li Haoyang, hindi pa ito ang oras para panagutin siya. Mas mahalaga ngayon ang pagsadyap ng buhay. Huminga siya ng malalim at sinabi, napakakritikal ng kalagayan ni Ginoong Lei. Susubukan ko na lang ang lahat para mailigtas siya. Nang marinig ito ni Wang Feng, agad siyang nagalit. Sumigaw siya kina Tang Dexon at sa iba pa, kapag may nangyari kay Opisyal Lei, hindi ko kayo palalampasin. Galit ding nagsalita si Chu Yanran, pinagkatiwala namin sa inyo ang pasyente, pero ngayon nagkaroon ng ganitong problema, kayo ang dapat managot. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Sigaw ni Han Shou uli, huwag ninyong gambling ang konsentrasyon ng aking master. Bagaman galit din siya, alam niyang hindi ngayon ang oras para maningil ng kasalanan. Kailangang mailigtas agad ng kanyang master ang pasyente. Hindi pinansin ni Yang Luo ang mga tao. Sa halip, kinuha niya ang kahon ng pilak na karayom at pumili ng isa. Pinakilos niya ang kanyang tunay na chi at mabilis na tinusok ang ika-9 na acupuncture point sa katawan ni Lei Gedong. Pagkatapos, kinuha niya ang King Medicine Cauldron at inihagis ito sa hangin. Binalot ng tunay na chi, lumutang ito sa ere at naglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Pagkatapos, nagsimulang bumigkas ng mga kasulatan si Yang Luo. Sa isang iglap, isang gintong liwanag ang sumirit mula sa bunganga ng kaldero. 6 na mapuputing malausok na kaluluwa ang lumutang palabas. Namangha sina Tang Dexon at iba pang mga doktor. Kaluluwa ba ito ng tao? Ako'y nananaginip ba? Totoo palang may kaluluwa ang tao. Hindi ka panipaniwala, sobra itong nakakamangha. Nang inig sa takot ang mga doktor at namutla ang mga mukha. Para bang nabaligtad ang kanilang pananaw sa mundo. Matapos niyang tawagin ang 6 na kaluluwa, ipinagpatuloy ni Yang Luo ang pagbibigas ng oras sayon. Pagkaraan ng ilang linya, sumigaw siya, mga espiritu at kaluluwa, magbalik kayo. Sa sumunod na sandali, lumipad ang 6 na kaluluwa patungo kina Lei Gedong at sa iba pang 3. 5 sa kanila ay matagumpay na nakapasok sa kani-kanilang katawan. Pero tanging kay Lei Gedong, napaatras ang kaluluwa sa kalagitnaan. At sa mismong sandaling iyon, nalaglag at nagliparan ang 9 na pilak na karayom mula sa katawan ni Lei Gedong. Habang nalalaglag ang mga karayom, lalo pang naging malinaw at kumukupas ang kaluluwa ni Lei Gedong, para bang mawawala na ito anumang oras. Hindi maganda. Napabulala si Yang Luo, kagatlabi at mabilis na gumuhit ng 9 na gintong soul suppression talisman sa hangin para palibutan ang kaluluwa ni Lei Gedong at pigilan itong maglaho. Pagkatapos, pinakilos niya muli ang kanyang tunay na chi at pinalipad pabalik ang mga pilak na karayom sa 9 na acupuncture points ni Lei Gedong. Ngunit pagkapasok pa lang, muli itong lumipad palabas. Hindi ako papayag. Mariing nakakunot ang noo ni Yang Luo at patuloy na tinusok ang mga acupuncture points. Sa sumunod na yugto, paulit-ulit niyang sinubukan, pero paulit-ulit ding nabigo. Naramdaman ng lahat ang sobrang tensyon. Wala ni isa ang makakatulong, kahit gustuhin nila, kahit sina Tang Dexon, Han Shou uli, Tan Daoxian, Ma Shuangqing, at Li Jingyuan ay hindi maintindihan ang pamamaraan ni Yang Luo. Mahigit 10 beses siyang nabigo. At ang 9 na gintong talisman ay hindi na rin magtatagal. Malapit nang tuluyang maglaho ang kaluluwa ni Lei Gedong. Ano ang gagawin ko? May iba pa bang paraan? Pinilit ni Yang Luo na pakalmayan ang sarili at binalikan sa isip ang mga nilalaman ng Immortal Doctor Classics. Makalipas ang ilang minuto, bigla siyang damilat, may naisip na solusyon.
Mabilis niyang kinagat ang kanang hintuturo at itinulsak ang patak ng dugo mula rito. Tumama ang patak ng dugo sa gitnang bahagi ng noo ni Lei Gedong. Muling pinakilos niyang luo ang tunay na chi at pinalipad ang siyam na pilak na karayom. Sa wakas, matapos tumusok sa siyam na acupuncture points, hindi na lumipad palabas ang mga ito. Muli siyang bumigkas ng kasulatan, at ang kaluluwang halos maglaho na ay dahan-dahang bumalik sa katawan ni Lei Gedong. Isang sinag ng liwanag, at tuluyang bumalik ang kaluluwa. Hindi pa siya tumigil, patuloy niyang pinakilos ang tunay na chi at pinagalaw ang lahat ng 54 na pilak na karayom na nakatusok kina Lei Gedong at sa iba pang 5. Nagulat at namangha ang lahat, lalo na sina Chu Yanran, Tan Daoxian, Ma Shuangqing, at Li Jingyuan, hindi sila makapaniwala. Hindi ko pa naririnig o nakikitang ganitong uri ng mahiwagang akupuntura. Buntong hininga ni Tan Daoxian. Sumang-ayon sina Ma Shuangqing at Li Jingyuan, puno ng paghanga. Tahimik na nakatingin si Chu Yanran kay Yang Luo, kumikislap ang mga mata. Bagamat hindi pa niya ito matagal na kilala, ilang ulit na siyang pinahanga ng lalaki sa loob lamang ng ilang oras. Dalubhasa sa martial arts, bihasa sa mahika, at walang kapantay sa medisina, mayroon pa bang hindi kaya ang taong ito? Lumipas ang kalahating oras. Tumigil na sa panginginig ang mga pilak na karayom. Huminga ng malalim si Yang Luo, pinunasan ang pawis, at iniurong lahat ng karayom. Master, kumusta na po sila? Tanong ni Han Shou uli. Banal na Dr. Yang, ayos lang ba ang hepe at ang iba pa? Dagdag ni Wang Feng. Tinitigan siya ng lahat na may matinding pag-asa. Ngumiti si Yang Luo, bagamat napakadelikado kanina, sa kabutihang palad, ligtas silang lahat. Talaga. Masiglang sabi ni Tang Dexan. Manang, tumanggo si Yang Luo. Anong ipinagmamalaki mo? Hindi pa naman sila nagigising, malamig na sabi ni Li Haoyang. Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, dahan-daang damilat sina Lei Gedong at ang iba pa. Tumahimik ang buong silid. Kung ilang oras lang ang nakalipas, patay na ang mga ito. Ngayon, muling nagising sila, parang muling binuhay mula sa kamatayan. Kung hindi nila nakita mismo, hinding-hindi sila maniniwala. May mahabang katahimikan bago siya muling tumingin pataas. Agad na nag-ingay ang buong silid. Mas mahigit, gising na sila. Sina Ginoong Li at ang iba ay gising na ulit. Diyos ko, totoo ba to? Nabuhay muli ang mga patay. Himala, lumikha na naman ng himala si banal na Dr. Yang. Hindi ko maisip kung anong sakit sa mundong ito ang hindi kayang lunasan ni banal na Dr. Yang. Namangha ang mga doktor na naroon. Magaling, napakagaling. Tulad ng inaasahan sa aking guro, kahanga-hanga ang kanyang galing sa medisina. Sobrang natuwa si Han Shou uli at mahigpit na nagtipon ng mga palad bilang paggalang. Napabuntong hininga si Tan Daoxian, isang tunay na banal na doktor, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Puno rin ng paghanga kina Yang Luo sina Ma Shuangqing at Li Jingyuan, at nag-isip pang makipagkaibigan sa kanya. Tanging si Li Haoyang lang ang nakatayo na tulala. Walang bakas ng tuwa sa mukha. Tinanggal na niya ang isang pilak na karayom, pero bakit nailigtas pa rin siya ng taong ito? Tao ba talaga ang taong ito? Gitling-gitling-gitling. Opisyal Lei. Tuwa at galit ang naramdaman ni na Chu Yanran at Wang Feng, kaya't dali-dali silang lumapit. Tumingin si Lei Gedong sa kanila na may pagtataka, maliit na Chu, maliit na Wang, bakit ako nasa ospital? Ano bang nangyari? At nahuli na ba ang mga kriminal? Tumingin din ang iba pang 5 pasyente kina Chu Yanran at Wang Feng. Opisyal Lei, dahan-dahan ko pong ipapaliwanag. Pinahid ni Wang Feng ang kanyang luha at ikinwento ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang oras. Matapos marinig, pilit na tumayo si Lei Gedong at yumuko ng malalim kay Yang Luo. Ginoong Yang, salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Sa hinaharap, anuman ang kailangan mo, huwag kang mag-atubiling magsabi. Tiyak na tutulungan kita. Mas mahigit, salamat sa pagliligtas sa amin, Ginoong Yang. Yumuko rin ng malalim ang iba pang 5. Itinaas ni Yang Luo ang kamay, hindi na kailangang magpasalamat. Nasa bingit kayo ng kamatayan dahil sa paghuli sa mga kriminal. Mga bayani kayo ng Jiang City at iginagalang ko kayo, kaya handa akong iligtas kayo. May paghanga sa tinig ni Lei Gedong, Ginoong Yang, ikaw ang tunay na bayani. Hindi mo lang kami niligtas, nasupil mo pa ang nakaitim na si Azon.
Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumiti lamang si Yang Luo at umiling, sige na, huwag mo na akong pasalamatan. At tungkol sa bansag na bayani, hindi ko yun matatanggap. Gitling gitling gitling. Sa sandaling iyon, nagsalita si Chu Yanran, Official Lei, dumaan sa napakapanganib na sitwasyon si Ginoong Yang habang ginagamot ka. Nagulat si Lei Gadong, anong sitwasyon? Ikinwento ni Chu Yanran ang tungkol sa nawawalang pilak na karayom. Pagkarinig nito, dumilim ang mukha ni Lei Gadong at hinarap si Tang Dexon, Dekano Tang, may nang-ahas man akit sa akin dito sa ospital. Nais kong magkaroon ng hustisya sa bagay na ito. Mas mahigit, tama, kailangang malaman kung sino ang nasa likod nito. Sigaw ni Chu Yanran. Kinabahan si Tang Dexon at pinagpawisan ng malamig. Lalong hindi mapakali si Li Haoyang. Nakayuko siya at nanginginig ang buong katawan. Akala niya'y tapos na ang usapin, pero ngayon ay muling napunta sa kanya ang sisi. Official Lei, huwag kang mag-alala. Sisimulan kong suriin ang CCTV, wika ni Tang Dexon. Tinawagan niya ang silid ng CCTV upang ipasuri ang hallway sa labas ng ward sa nakalipas na 3 oras. Gitling gitling gitling. Tahimik na naghihintay ang lahat. Para kay Li Haoyang, bawat segundo'y parang 1 taon. Hindi pa niya naitatapon ng maayos ang karayom, nasa basurahan pa ito, at malamang, nakunan pa ito ng CCTV. Kailangang maagapan niya ito. Direktor, pupunta lang po ako sa banyo, wika ni Li Haoyang. Nakita ni Yang Luo ang kanyang ekspresyon at napangiwi, Dr. Li, huwag ka munang umalis. Hintayin natin ang CCTV. Sumang-ayon si Tang Dexon, ikaw lang ang naiwan sa ward kanina, kaya dapat managot ka sa nangyari. Maghintay ka muna. Gitling gitling gitling. Makalipas ang wala pang 10 minuto, tumunog ang telepono ni Tang Dexon. Isang video ang ipinadala sa kanya. Pinanood niya ito ng mabuti, at tuluyang nanlamig ang kanyang mukha. Direktor Tang, maaari ko bang makita? Tanong ni Chu Yanran. Ibinigay ni Tang Dexon ang telepono. Lumapit sina Yang Luo, Lei Gadong, at iba pa upang manood. Pagkatapos ng video, naging malamig ang ekspresyon ng lahat. Gitling gitling gitling. Tiningnan ni Yang Luo si Li Haoyang ng malamig, tulad ng inaasahan, ikaw nga ang may gawa. Bakit? Galit na sigaw ni Tang Dexon, Li Haoyang, bakit mo ginawa to? Ito ay sadyang pagpatay, alam mo ba yon? Nagpalingalinga si Li Haoyang, nanginginig at pinagpapawisan, hindi ako. Hindi ako, hindi ko ginawa. Lalong nagalit si Tang Dexon, kita sa video. Magmamatigas ka pa ba? Mariin ang tinig ni Lei Gadong, maliit na Wang. Hanapin mo ang pilak na karayom. Bumalik agad si Wang Feng na may plastic na bag, may lamang karayom. Pa-check ang fingerprints nito laban sa kanya, utos ni Lei Gadong. Opo, sagot ni Wang Feng. Sumama ka sa akin, sabay hila kay Li Haoyang. Gitling gitling gitling. Nakayuko si Li Haoyang at biglang lumuhod, humahagulgol, Direktor, nagkamali ako. Hindi ko alam na ganito kalubha ang mangyayari. Patawarin niyo ako. May sarkastikong ngiti si Yang Luo, hindi mo alam. Bago ako umalis, sinabi kong huwag gagalawin ang mga karayom. Pero ginawa mo pa rin. Ano ba talaga ang intensyon mo? Hayop ka, papatayin kita. Lumapit si Chu Yanran at ilang beses siyang sinampal, hanggang sa bumagsak ito at malaglag ang ilang ngipin. Pinigilan siya ni Wang Feng bago tuluyang masaktan ng gusto ang lalaki. Muling lumuhod si Li Haoyang, Direktor, ginawa ko lang ito para gantihan si Yang Luo, hindi ko alam na aabot sa ganito ang mangyayari. Please subscribe Tinagalog Novela Libre lang yan kaibigan. Maraming salamat po.